discussion tayo. So you can raise your hand okay, for comments. Uh, si Arvin, go Vin. Hello, Pas. Naririnig ba ako? Yan. Mahina ka na mapalitan. Ano, kahit na ano ka, no? Data? Sige Vin, salita ka pa. Hmm. Nagpuputol Vin. Sound test. Medyo nagpuputol siya Vin. Lolo, meron ba, Pas? Yan, okay. Hmm. Akala ko umiiyak ka Wala, eh. gawa na ng Diablo. Akala ko umiiyak ka eh. Hindi naman. Sabi kasi, Wait lang, Pas. Yung reflection di nagkakasya. ayan, si Ate Coral, si Ate Rowena, mother nila Hmm. Therese. Sure po, salamat po sa pag-join. Ayan, Pas. Go, go. Let me read muna sa reflection. Easy. Go Vin. After ni Vin ay si John Then, Titus. ayan. Muli, alright. Hello. Muli, good evening, Pas. Salamat sa study. And then, good evening din kay Pastor Eman. Salamat na kasama ka, Pastor. So, yun. Let me read. Number 1. Our minds are a precious part of our being. They should be guided by the wisdom found in God's holy scriptures. By aligning our thoughts with His teachings, we can find true clarity and purpose in all things of life. And the second point, connected sa first, it is important to recognize that we are not the ultimate arbiters or ultimate authorities of truth and reality. Only God holds the highest authority to guide us in understanding these profound concepts. Straying away from His guidance will lead us down a path of confusion and harm. So, let us consider to humbly seek His wisdom and trust in His divine providence. Hopefully, pas naging clear ng hindi Mm, na-apekto ng data. At salamat sa Diyos dahil nga, yun, sino ba yung may gawa ng utak? Doon tayo umasa sa gumawa ng utak. Sino ba yung source and fountain of wisdom? Doon tayo tumungo sa source. Sino pa ba yung hagilapin natin kung kailangan natin ng wisdom, kailangan natin ng karunungan, kailangan natin ng kaalaman, kailangan natin ng guidance, ng solusyon sa mga kinakaharap natin, ng pangunawa sa mga bagay na hindi natin maunawa. Hindi pa sa Diyos na may awa, habag, grasya, at hindi matatawarang ah, kahigitan sa sarili natin. So let us not put ourselves as the ultimate authorities of what is truth and reality, but let it be subjected to the Holy Scripture. Ika nga, we believe in sola scriptura. So let it be mm. so in our minds, in our hearts, in what we know, in what we seek to know. Sola scriptura. Let it reign. Ayun lang naman. Salamat pa. So in terms of questions, uh, where is yung inyong mga tanong ko pas more on the practical side and may part Mm. din na, na considering sides in yung context. Number 1, where is intelligence important and where is it overrated in Christian life? And second, what are considerations to have when trying to study cognitively demanding topics or doctrines? And lastly, siguro more on may personal na kapit na sa akin kasi naka-encounter na ako ng mga ganitong Kristiyano na very sharp. Pero may reality nga na ganito. What should we do when we encounter mental degradation? Lalo doon sa mga Christians, we could say na very old na. Ito lang naman, Pas. Ayun, thank you Vin sa mga ano no, sa mga reflections. Ah, yung isa tatlo, mga practical. Number one, saan importante yung intelligence, tapos saan siya overrated. Of course, yung intelligence, thinking capacities natin, very important yan. Sabi mismo ng Panginoon through the Apostle Peter, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Yung author ng Hebrews nagsabi rin na may immaturity pa yung iba at kung sila ay magiging mature,
magtuturo siya lalo ng mga doctrines related sa Panginoong Hesukristo at kay Melchizedek. Kaya lang medyo kailangan pa nila ay gatas regarding that. So, very important yung intelligence sa usapin ng Christian life. I think kapag meron lang na mga mishandling, kaya lang hindi ko masabi overrated eh. Kasi sa totoo lang, kahit na within the circles ng mga Reformed Baptist, mga Presbyterians, na merong mga nag-aaral ng Bible, kung titignan natin yan sa kabuuan ng evangelicalism, napakakunti nun, mas marami yung ayaw sa pag-aaral ng doktrina, pag-aaral ng salita ng Diyos kesa sa mga nag-aaral. So, kung may mga overrated, hindi ko masabi overrated mishandling, pwedeng mishandling. Napaka-importante nun. Alam mo si Apostle Paul, mamamatay na siya. 2 Timothy. Pinadala niya pa yung libro kay Timothy. Sabi niya, bring the cloak and the scrolls. yung mga scrolls. Isipin mo yun, mamamatay na siya. Alam niya na huling hininga niya, pero sabi niya, bigyan mo pa rin ng libro, magbabasa pa rin ako. Bakit? Kasi kailangan niya. Kailangan niya na pag-isipan patalasin yung isipan niya, pag-isipan yung mga nakasulat sa usapin ng Diyos, sa usapin ng pananampalataya. Kailangan niya to para sa kanyang pananampalataya. So, may truth, yung binabanggit natin kanina sa 2 Corinthians na may nagde-degrade yung utak, pero nananatili yung kanilang faith. Pero hindi sinasabi noon na sadyain natin. Hindi, walang command sa Bible walang command sa Bible na sadyain natin. Ang sinasabi, natural na panghihina nung pag-iisip natin. Wala tayong mababasa sa Bible na hindi sadyain mo. Talagang lasunin mo yung utak mo. Kaya huwag ka matulog palagi para mag-shrink yung utak mo. Hindi. Very important yan. Actually, yan yung nakaka-apekto later on pag nagde-degrade na yung isipan. Kung ano yung dati na mga ginawa previously sa kanilang buhay. Number 2, what are the considerations when trying to study cognitively demanding topics and doctrines? It should be studied for the right purpose, the glory of God, and devotionally for our hearts and our souls. Yun yung pinaka consideration kapag nag-aaral tayo ng mga hard doctrines. Una, worthing pag-aralan yung mga yon dahil tungkol siya sa Diyos in and of itself. Pangalawa, kailangan siyang gawin devotionally. Kailangan maka-apekto to sa akin. Yun yung ipipreach ko sa Sunday. Galatians 2. Galatians 2:20. Si Apostle Paul, nag-argue siya para sa justification by faith alone. Talagang dami niyang arguments. Parang sunod-sunod, bang, 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 bang. Argument siya talaga. Tapos sa gitna, dun sa verse 20, sinabi niya, He loved me and gave Himself for me. Paul, ba't mo, ano ibig sabihin niya? Akala ko intellectual exercise to. Di ba, Paul, nag-argue ka para sa justification by faith alone, na hindi ito by works of the law, hindi ito by the law. Tapos bigla niyang siningitan, may nakalagay doon mismo sa verse 20, sabi niya, Christ live in me, who died for me, who loved me and gave Himself for me. So I think yun yung kailangan. Yun yung maglalast, no? Yun yung maglalast. Yun yung magpapalagay doon sa 2 Corinthians na ang magiging renewed yung mind day by day para dito sa cognitively demanding topics or doctrines. Dalawa yun. Una, in and of itself for the glory of God. At pangalawa, it should be done devotionally. Yung pangatlo, anong gagawin natin kapag nakaka-counter tayo ng mental degradation? Kailangan magkaroon tayo ng compassion. Yun yung sabi ni Waj kanina, compassion rather than rebuke. Wag nating sabihin na
dahil 1 yung talent niya at 5 yung talents ko, dapat mag-produce siya ng 5 katulad ko. And then, kailangan merong compassion. At ganun din, actually, may thankfulness. Kapag may mga mananampalataya na matanda na talaga at nananampalataya sila, it should cause us thankfulness. At pagpasalamat tayo sa Panginoon at pag tinignan natin sila at isang dapat nating isipin, gusto kong maging ganito pag 60 years old na ako. Gusto ko kapag humina na yung utak ko, ganito pa rin ako. Ang isa sa mapapansin natin sa mga churches, sino yung madalas na nasa churches? Matatanda. Merong mga matatanda. At isa yon sa, yes, probably they cannot go face to face, hand in hand pag pinag-uusapan yung mga doctrines. Hindi natin naasahan yung mga madalas kung meron maganda. Pero madalas hindi makakapagsabayan doon sa mga doctrines. Pero ang isang pagpapasalamat natin ay yung faith nila ay nandun pa rin sa Panginoong Hesus at sa biyaya ng Panginoon. So pag naka-encounter tayo ng ganon, compassion at kung mananampalataya sila, imitation. Imitation din. I want to be like that kapag ako'y tumanda na. Kasi mananatili yung faith nila even despite that. So sige, Vin, any comment dun sa tatlo or mga follow-up? Siguro pas final ano na lang din, final comment. Sa usapin kasi ng sa brain natin, malagang syempre part pa rin ng katawan, so need talaga ine-exercise yung utak, need na Yes. inaalagaan. Dahil again, temple of the Holy Spirit tayo. At Yes. syempre, sino pa yung na magpapabaya sa pag-aalaga sa templo niya. So, yun. And yung part doon na siguro yung biyaya ng Diyos. Syempre, aware naman yung mga kapatiran dito na nasa, of course, cognitively blessed siguro. No, may mga times na hindi ko nakikita yun na cognitively blessed ako. Pero nakikita nila yun sa akin. Yun na ba, wag lang yung sa cognitive blessing yung makita nila. Hindi ko paano maging tunay na biyaya ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa sinasabi sa salita niya. Na-realize ko rin kasi pas na kung hinayaan ko na magpabaya ako sa utak ko na yung mga na-encounter ko ngayon, mga tao na-encounter ko ngayon, paano ako magiging biyaya sa kanila? Siguro yung part dito na gusto ko lang siguro ma-summarize na rin, eh, pag-discover ko ng mga bagay patungkol sa Diyos, lalo ko naunawaan, kaya ginawa ni Kristo lahat ng yun dahil sa pag-ibig niya sa atin, na deserving tayo. Now, the question is, how do I apply that the love that Christ gave to me to others who are also just as undeserving as I am? Siguro dun maganda ma-base lahat ng pag-aaral ng doktrina sa lahat ng cognitive challenges na na-overcome. Because by the end of the day, it's not about being known as the smartest, being known as the one who served the most when it was the most inconvenient, or in some other sense, even having all the things, how do you serve others even more? Parang yun yung yun yung magandang guiding principle sa kahit anong cognitive study, sa kahit anong pag-aaral, sa kahit anong biyaya ng Diyos. Dahil by the end of the day, paano ka maging biyaya sa iba? Paano mo na ipamuhay yung ebanghelyo sa pinakamataas na paraan na pwede mo at na kaya mong malaman. Kasi ina-apply mo sa kabila ng kahinaan at external influences na tawag dito, pumapalag sa'yo. Yun yung biyaya ng Diyos. So, hopefully, patuloy na ma-manifest yan. Tapos yung growth in grace and knowledge, hindi lang sa akin, kundi sa ating mga iglesia, sa bawat iglesia na kinakatayuan natin. At mga wala sa iglesia, nawa, maging panawagan sa iyo ito, that there's only foolishness outside the church, outside the gospel. So, yun lang naman, Pas. Paalala lang din. Ayun, salamat. Thank you, Arvin, sa mga reflections. May mga pending na, pero una si John Titus. John Titus, bro, go. Tapos after ni John Titus ay si Joel. Tapos sunod-sunod na sa baba. Ayun po. Good evening po, Pastor. Thank you po ulit sa yun po, pag-include po sa kagaya ko po dito sa discussion na to. And yun, thank you po sa mga learnings. Anyway po, I have posted po my question.
So, yun po, yung una is if the body isn't inherently sinful, then what produces corruption, sin is? Rather, where is sin attached? Kasi parang, yun nga po, if hindi inherently sinful yung body, so saan naka-attach yung sin nung nagkaroon ng Adamic fall? So, saan na-attach? Ay, okay. Yung chinat mo na ba? Apo, apo. Okay. Sige, anyway. Tuloy mo lang. Yun po. So, yun po. Then, second na lang siguro na question ko po. So, yung mga, do people who fell from cognitive degradation, yun nga, let's say, nagkaroon ng mental retardation or for the lack of a better word, siguro sa Tagalog, yung mga nabaliw or ganyan. Meron pa ba silang grace to repent and receive Christ or parang yun yung judgment nila, final judgment, lalo na yung mga hindi na talaga naka-recover or yun nga, namatay sila on that kind of state. So, ano po, yun po yung 2 questions. Ayun. Yung nakasulat na pala. Helpful kasi nakasulat na dito, no, John. Mm. Yung una, kung hindi sinful inherently yung katawan natin, ano yung nagpo-produce ng sin? Or where is sin attached instead? Mahirap ito isipin, pero huwag nating isipin na yung sin ay attached. Huwag nating isipin na yung sin ay parang isang substance na nakadikit either sa katawan natin or sa kaluluwa natin. So sin is not a substance. Hindi siya substance, hindi siya isang thing. Sabi nga ni R.C. Sproul, it is a no thing. Kasi ang ibig sabihin ng kasalanan ay yung pag-miss nung mark, nung pagsunod mismo sa Panginoon. Kaya ang tawag sa atin ay deadness in spirit, ibig sabihin kawalang kakayanang sumunod. So it is a moral sense nung kalagayan natin bilang mga tao instead of a substance. Yun yung hindi natin dapat isipin at dapat ilagay sa mga isipan natin. Ayan, sila Sydney, okay, Sid, bye-bye. At mga sa Benorio, maaga pa ipasok nila bukas. So, balik tayo. So, hindi natin siya dapat isipin na ganon. Na-inherit natin ito. We are part tayo ng mga children ni Adam, nung hindi pa tayo believer, at minana natin ito mula sa kanya, pero ang isang hindi natin iisipin ay ito ay isang klase ng substance. Dito nagkakaroon ng problema, maging kapag iniisip kung saan nagsimula yung kasalanan, dahil ang imagination natin, ang iniisip natin is it's a substance. It was created, hindi kinreate ang kasalanan. It was a negation ng goodness, ng truth, ng beauty mismo ng creation ng Panginoon at ng commandments ng Panginoon. So, we cannot, hindi natin yun nilolocate. Katulad ng kaluluwa kanina, hindi siya pwedeng malocate. Itong kasalanan, hindi rin pwedeng malocate. Alam lang natin, ito ay condition natin. It is a moral condition and a spiritual condition. Number 2, sa mga nagfo-fall sa cognitive degradation, may kakayanan ba sila mag-repent and receive Christ? May kinalaman to doon sa lalo na yung mga namamatay ng wala pang ability to decide, katulad ng mga sanggol. Ayan ang sinabi mismo ng Confession of Faith, 1689 Westminster, na merong mga elect infants na namatay. Ganun din, palaging same yung category na pinaglalagyan nung merong mga fully, yung sinabi mo na hindi na makaka-recover sa kanilang mental severe na disability, na hindi na sila makapag-decide in and of themselves. So doon, wala tayong posisyon para magsalita doon. Yun ay nasa awa at biyaya ng Diyos. Sila ay kikilusan sa kabila ng kanilang kawalan ng pag-iisip, kakayanang mag-isip ng sarili nila. Pero mahirap kasing sagutin to kasi mayroong degree ng mental degradation. Ang sinasabi natin kanina ay yung merong severe
na hindi na recoverable. Parang yung mga namatay ng sanggol pa. Hindi sila makapag-decide in and of themselves. At sa Diyos yun. Hindi natin alam. Pero sila na may kakayanan, may mga nakaka-recover pa nga eh. Or sila na merong mga malala na mga cognitive degradation na may ability, they are accountable pa rin. Pero doon sa kakayanan na meron sila. At pwedeng kumilos yung Panginoon doon. Isa yan sa mga hope, no? Sila na may mga bata na mayroong mga mental illnesses habang lumalaki. Alam mo, dinadala pa rin sila ng magulang nila sa church para makapakinig ng gospel. Maging may mga special na mga tao, dinadala sila sa church para makapakinig sila. Tinuturuan pa rin sila magbasa. Tinuturuan pa rin sila na marunong silang makaunawa para makapakinig pa rin sila ng ebanghelyo. Hindi sila sinasabihan na wag na to dahil hindi mo naman maintindihan fully. No. Kung meron silang maintindihan tungkol sa gospel, as much as they can, binibigay yon. Dahil kumikilos ang Panginoon even in our limited na mga kakayanan na mag-isip. So katulad nung sinabi ko kanina, meron mga nakikita ako na binabaptize 90 years old na. Doon lang sila na convert. Meron mag-100 na yung isang Puritan, I think Thomas Richard, hindi ko na maalala. Yung sumulat ng Providence, book tungkol sa Providence, merong 100 years old na. Naalala niya yung preaching nung bata pa siya. Pero hindi iba naisip niya noon. Pero na-save siya. 100 years old na siya. So hindi natin pwedeng limitahan yung kakayanan ng Panginoon para doon sa mga kaliitan ng mga isipan ng mga tao. So yun yung baka may follow-up ka doon. Ayan po. Ayun. Thank you po, Pastor. Lalo na po dun sa, sinagot niyo po dun sa number 1. Parang sinummarize ko na parang, tama nga po, no? Parang don't see sin as something or a substance na na-touch bigla or what's up. Kumaga sa video game language, parang debuff. Parang, na parang gano'n, no? Pero rather, hindi siya symbiote, hindi siya si Venom. Parang gano'n. Hindi siya gano'n, hindi siya thing na nag-attach. Yeah. Opo, ayun. Oo nga, maganda rin yung example yung parang kay Venom na... Ngayon ko lang naisip yung debuff, Yun po. Tapos, but rather, it's a negation or parang paglayo talaga sa kung ano yung kaparaanan or kabutihan ng Diyos. Tama nga po. Thank you po doon, Pastor. And siguro po wala naman na po, though yung may piggyback question kung mental degradation daw po yung kay King Nebuchadnezzar. Yan po. Thank you po. Ayan, thank you. Ayun kay Joel, oo, parang halos nabaliw talaga yun. Parang hayop si Nebuchadnezzar. Tapos nung bumalik siya sa tamang pag-iisip, niluwalhati niya yung Panginoon. May mga nagsabi pa nga na na-convert daw si Nebuchadnezzar nung bumalik na siya sa tamang pag-iisip. But hindi, I do not have position tungkol doon. Ayan, so si Joel, pagdating sa salvation, can we say na God saved us both body and soul? And in the same way, God loves us both body and soul? Ang answer ay yes. Minahal tayo ng Panginoon sa kabila ng pagiging sinful natin at minahal niya tayo ng buo. Kaya yung isa-save ng Panginoon sa atin ay both body and soul. So yung salvation ay hindi lang soul salvation, body salvation din. Dahil merong resurrection na naghihintay para sa mga mananampalataya. Si Jesus ay hindi nagkatawang kaluluwa. So siya ay nagkatawang tao. Siya ay ang kanyang incarnation, body and soul, yung inassume ni Jesus, full humanity. Para saan? Para ma-save yung full humanity natin. So yes, God loves us despite us, both body and soul. Tapos follow up, sa mga brethren, yun ba yung same standard that we ought to love as Christ loves body and soul? Yes, of course. Merong primacy yung eternity ng mga pagmamahal natin sa kapatiran, pero sinabi rin ni John sa 2 John, sabi mismo niya na
kung paanong may concern ako sa kaluluwa mo, ganun din sa kalusugan mo. Sabi ni John yon. I think second John or third John, sabi ni John, sa sinusulatan niya, sabi niya, ang concern ko maging physical health mo. So, ganun din tayo bilang believers. Of course, ang pinaka-concern natin ay yung spiritual, yung eternal destiny at growth ng mga kapatiran. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na kapag may sakit yung kapatiran, wala akong pakialam dyan. Gusto ko lang ay hindi ka gumaling sa sakit. Gusto ko ma-sanctify ka lang, ayokong gumaling ka sa sakit. No. Merong James chapter 5. May karamdaman, ipag-pray ng mga kapatiran. So, may concern tayo maging sa physical well-being ng mga mananampalataya. And it includes yung mga brain diseases. We also care para doon. So, any follow-up then, Joel? 3 John 1 to pala yan, yes. Nagkaluluwang tao. Yung nagkatawang tao. Si Deacon John. Nagkaluluwang tao pala. Ayan, so si Deacon John, asa na yan? Ayan. Sabi kanina, di pwedeng i-force ng body na mag-sin ang tao. Pwede bang maalis sa tao yung culpability kapag nakakuha ang tao ng isang sakit o condition na magiging marahas o violente? Known example ay rabies sa sci-fi genre. Might sound silly, zombie virus. Hindi ba pwedeng ma-distinguish yung masamang act? Hindi ba pwede ma-distinguish yung masamang act from the actor? Part dito yung pagiging mystery ng relationship ng body and soul. Pero based dun sa mga nabanggit ni Welch kanina, hindi pwedeng maging dahilan ng kasalanan yung sakit mismo. But, sabi ni Welch, it can reveal sin. So, merong mga sakit sa utak na ang ginagawa nila ay pinapakita kung ano yung kasalanan na nasa loob ng tao. So, doon sa kasalanan na nakita through the sickness, culpable siya. Pananagutan niya yun sa harapan ng Panginoon. Maging, yung sinabi kanina ni Welch, na mga reason kung ba't nagkaganon. Itong rabies, ano naman yan, talagang kagat ng hayop yan. Kung kunyari, may ibang mga dahil sa unwise living, sinful actions, kaya nangyari, dun sa mga nag-contribute para sa sakit ng mga kasalanan, yun ang accountability niya sa Panginoon. Tapos yung mga ni-reveal nung sakit na yun, ng mga kasalanan nasa loob. Pero yung sakit in and of itself, hindi siya pananagutan sa harapan ng Panginoon. But yung sins na nire-reveal niya, mahirap siya i-distinguish. Kaya ang sinabi ni Welch kanina, iba-iba yung dapat na pag-deal sa bawat specifics din ng mga karamdaman. Actually, dito sa book ni Welch na Blame It on the Brain, may introductory lang kasi ito eh. Yung later, inisa-isa niya yung iba't ibang mga cases, Alzheimer's, depression. Ayan, so may iba-iba siyang mga pag-attack doon. Ayan, so any follow-up doon, Deacon John? Tapos basahin ko rin yung reflection ni Deacon John. Ayan, sige, basahin ko yung reflection. Ang mga mental illnesses as modern psychology calls it. May question rin pala. Ang mga mental illnesses as modern psychology calls it ba ay under na category ng sinful behavior? I think, ang sabi sa lecture kanina, hindi. Kung hindi kaya't maging excuse ito ng believers dahil impulses lang ito. If gagawin nila itong excuse, babalik sa responsibility ng believers na mag-respond sa emotional impulses through divine promises
na magbibigay ng comfort over these impulses. And hope to hear your thoughts. So, yung sinabi ni Welch kanina na sickness ay, kunyari, sa category niya ng sickness at ng sin at obedience, ang nilagay niya doon ay hindi depression in and of itself, kundi yung feeling ng depression. Ayan, feeling ng panic attack. Merong mga hindi hindi niloob ng tao nagmangyari yon. Hindi niya sa gusto ko tong mangyari. Yun ang sinasabi na hindi sinful behavior in and of itself. Kunyari, nagkaroon ng anxiety attack, panic attack, kasalanan ba yun? Hindi. Nagkaroon siya ng episode sa mga ganon. Kasalanan ba in and of itself? Hindi. Pero katulad nung binanggit ni Welch na pwedeng may mga kasalanan na nag-contribute kaya siya nangyari, it can be. Pwedeng hindi, pwedeng may personal sin talaga. Pero kasama doon yung pag-reveal ng mga kasalanan na nasa loob ng isang tao. So, accountable sila doon sa kanilang mga kasalanan na meron doon, na kailangan yung i-repent, hindi yun excuse. Katulad nung menstrual syndrome, kanya yung gagamitin. Hindi naman mental illness yon, pero totoong hormonal na dinadaing yun ng mga kababaihan, di pwedeng gamitin yon. Pero yung response nila doon at yung sin na magagawa in that circumstance ay nire-reveal lang yung kasalanan. So, ang believers ay nagre-ready sa mga ganitong pagkakataon, totoo na mag-hope sa mga divine promises, mag-seek ng strength sa Panginoon, sa usapin ng faith at ng mga ebanghelyong pagpapala, that one day wala nang ganito sa pagdating ni Jesus. At maging ngayon ay kaya niya akong bigyan ng sanctification para masunod ko siya despite all of this. Napaganda. Kasi isa yun sa mga hope ng mga believers na makasunod pa rin sa Panginoon despite all of this. Merong mga karamdaman na binanggit si Welch na may dementia na. Pero kada may buwibisita sa kanya, sinasabi niya, mahal ka ng Panginoon. Sinasabi niya yung ebanghelyo ng Panginoon. Merong narinig pa ako na meron ng Alzheimer's, pero ang ginagawa niya, kasi sa West, meron silang home for the aged. Ang ginagawa ng matandang lalaki ng Alzheimer's, nagpipreach ng gospel doon sa mga kasama niya. So, hindi excuse sa sin at hindi rin siya magkikip mula sa obedience ng mananampalataya despite all of those sins. So, ayan. Ayan, sabi ni Pastor Eman, our body cannot cause us to sin. However, the weakness of the body can make us more susceptible to sin. Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Ang ganda. Maganda yung kasama ng 2 Corinthians na text. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ayan. Sabi ni Joel, may sense na since our bodies and minds are fallible, kaya pala ganun yung language ng scripture, to abide in Christ, think about Christ, hope in Christ, to trust in Christ. So, ayan. Thank you, Joel. Sige. Si Deacon Marlon, yung sa ARBC, muna. After ni Deacon Marlon, si Jensen. Go, Deacon Marlon. Ano lang, short reflection lang. Reflection. Dahil napasalanan ng Pastor Eman. Pero, yan nga, pagdating doon sa body, the body cannot cause us to sin. Yung parang hindi naman din maraming kasalanan.
maging maingat lang rin tayo na yun nga, dahil nga hindi yung katawan natin yung cause ng sin, na i-misuse yung katawan natin. For example, sabi dun sa Ecclesiastes 12, remember thy Creator in days of your youth. So, dahil alam mong bata ka, malakas ka, malawak yung pangalawa mo, sasabihin mo na, ay hindi ko muna ang alalahanin ng Panginoon. Saka na, paano pag matanda ka na, hindi ka na nakakaunawa, hindi ka na Yes. hindi ka na. So, yung mga ganong klase, another example, sa panambahan, alam mong linggo, tapos prior, hindi mo ihanda yung katawan mo, magpupuyat ka, magpapagod ka, o anything na makakakos ng panghihina ng katawan mo pagdating ng linggo. Pwedeng nandun ka physically, umattend ka, pero dahil nga may mga ginawa kang undisciplined habits, wala yung attention mo. So, cause din siya ng sin. So, yan, maging maingat din tayo doon sa mga ganong klaseng misuse kasi part of that is, yan nga, maling application pag hindi nagkakasala yung katawan, hayaan mo na lang as lima rin siya. On the other hand, yung katawan din natin, pwede natin gamitin yan sa glory ng Diyos. Sa mga pagservisyo habang bata pa tayo, mas magiging paggamit-gamit tayo habang malakas pa tayo. Huwag nating antayin na mahina na tayo bago pa tayo magpapagamit sa Diyos. So, ayun lang pa sa yung pero yung question ko talaga is related. Lalakasan ko na amen eh. Related pa rin dito pa. Nabanggit niyo pa kanina na yun nga, nanggagaling yung kasalanan sa puso ng tao. Which is sinabi rin ng Bible naman, malinaw naman yun. Pero yung question ko dito pa yung paano yung mga unintentional sins na nagagawa natin out of, hindi naman talaga natin intention, pero no-commit natin, pero sinful act siya. Paano po natin i-categorize or parang somehow in-line to the consistency with dun nga na ang kasalanan ay nanggagaling sa puso. Ayun lang, Pas. Ayan, thank you doon, Deacon Marlon. So, totoo yun. Merong mga intentional sins, tapos unintentional sins. Sinabi yan ni David dun sa Psalms. Sabi niya, do not let sin have dominion over me and reveal my hidden sins. So, meron dalawang klase ng kasalanan. Kasalanan na alam, yun yung revealed, kasama rin yun dun sa sinabi ng Panginoong Jesus na to those who have been given much, nakakalimutan ko palagi. Much is given, much is required. Tumitingin ako kay Deacon Gino pag nakalimutan ko. Much is given, much is required. Kasama dun yung light. Ibig sabihin, yung kaliwanagan. Ibig sabihin, yun yung mga kasalanan na sinning in the light. Pero may mga kasalanan na hindi tayo aware, hindi natin intention. Pero ang sabi pa rin ng scripture, kasalanan pa rin sila. So, yung ignorance dun sa kasalanan, unintentionally, sinabi sa Leviticus, sinabi ito? Leviticus 5:17, somewhere. Kahit na hindi nila alam, pero nagawa nila, culpable pa rin sila, accountable pa rin sila sa harapan ng Panginoon. So, may ganun nangyayari. Kaya ang prayer ni David, Panginoon, ipakita niyo sa akin yung mga kasalanan ko na hindi ko nakikita. Pero para saan? Para ma-repent niya, para mapaglabanan niya. Maisama niya doon sa prayer na let it not have dominion over me. So, meron totoo yun. Hindi natin alam, nagagawa pala natin kasalanan, blinds pa talaga natin siya. Lahat tayo meron noon. Pwede yung iba nakikita siya, tayo hindi natin nakikita. Pero ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ay ipa-reveal sa atin. Ang gusto niyang gawin natin ay ipag-pray natin na makita natin para ma-repent natin at para mapaglabanan natin. Hindi excuse yung ignorance na hindi ko naman alam. Ayan, ignorance of the law excuses no one. So, ayun Deacon, regarding sa unintentional na mga sins. Baka may follow-up ka doon, Deacon. Bale, parang pwede natin i-categorize na ganito yung mga nanggagaling sa puso natin. Yun yung parang general na reason sa mga lahat ng mga kasalanan ng tao.
Then yung unintentional sin, parang manifestation ng ginanang kasalanan natin mula kay Adan. Parang ganun po bukas. Pareho maging yung mga intentional sins natin kasama rin yun sa corruption na from Adam. Yung mga kasalanan na unintentional, siguro ang problema lang doon ay oversight. Ibig sabihin hindi natin siya makita. Yung limitations natin, yun yung ignorance natin. Kaya ang utos ng Panginoon, matuto pa lalo eh. Sabi niya, mag-grow tayo in knowledge. Kasama ng pag-grow ng knowledge natin, grow sa kaniyang will. Sabi ng Romans chapter 12, renewing of their mind that you may know the will of God. Ibig sabihin, malalaman ko ano yung gusto niya. At pag nalaman ko ano yung gusto niya, malalaman ko ano yung hindi niya gusto. At malalaman ko na itong mga kasalanan na to hindi niya gusto. So, corresponding siya na paglago sa kaalaman, paglago rin sa ma-overcome yung ignorance ng mga kasalanan na yun. Pag-usapan na lang natin pagkano. Yes. Ay, nahanap ko yung Psalm 19 pala, yung sinasabi ko kanina na chapter. Ilagay ko na lang dito, Deacon. Verse, Psalm 19, 12 to 13. Ito yun. Nauna pala yung hidden, tapos saka yung willful. Sabi niya, but who can discern his own errors? Forgive my hidden faults. So, patawarin mo, Panginoon, di ko ma-discern to. Tapos sabi niya, keep your servant from willful sins. So, dalawa. Hidden, tapos willful. Pero parehong pinag-pray ni David yung hidden sa willful. Psalm 19. Ayan, sige, si Jensen. Go, Jensen. Hi, Pas. I will copy-paste my question, but I will also, try to be, i-explain ko na rin. Ayan. So, Pas, kasi, paano ma-distinguish ang rational thinking, which is the brain, versus the Holy Spirit? And I believe kasi, Pastor, ang spiritual gifts ko, like, ko na siya, kinausap ko na si ChatGPT, nag-journaling na ako, nag-prayer na ako. So parang na-feel ko like God is saying to me na I'm good with being an Amazon freelancer, being a content creator, sharing the gospel of God. But in terms of helping sa family business, hindi po talaga kasi ako happy. But at the same time, my brain tells me, or rather my rational mind tells me, paano na kung walang magtutuloy ng business? Sayang naman, malulugi, etc. And how can I honor my parents if hindi ko itutuloy yung business? So nakatie-in na naman sa Bible. So yun yung first question ko. But aside from all of this, I'm doing naman the being intentional with God para marinig ko yung Holy Spirit guidance niya, kung ano yung lead niya. Pero I just wanna ask this first question also. So paano ma-distinguish yung leading ng Holy Spirit saka yung rational thinking? Of course, ginagamit natin yung rational thinking natin para malaman yung will of God. At malalaman natin yung will of God, yung leading ng Holy Spirit, through the written word, kung ano yung sinasabi ng scripture. Pero alam natin, yung scripture, hindi rin siya nagbibigay ng mga specific na mga guidances, lalo na sa mga specific na mga situations natin. For example, ito, very specific ito sa iyo, sa present circumstance. Wala tayong mababasa sa Bible na, Jensen, ganito yung gawin mo, ituloy mo itong present career mo at wag na sa parents mo. However, ang meron tayo sa scripture ay yung mga principles. Ang isang book na naalala ko, yung kay Kevin DeYoung,
yung regarding sa knowing the will of God. So, yung isa doon ay nagawa mo na when it comes to prayer. Isang paraan para malaman yung kalooban ng Panginoon ay prayer. Ang pangalawa ay scripture. Ibig sabihin kasi titignan natin dito yung mga principles. At pangatlo ay yung guidance ng mga believers. So, dito natin matitimbang kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Doon sa tatlong yon, prayer, word, at saka guidance ng mga meron ding ibang Holy Spirit. Sila rin, ng mga kapwa natin mananampalataya, ay merong banal na spirito na pwedeng mag-discern ng mga situations natin. Dito papasok yung with abundance of counselors, there is wisdom. Sinabi yan ng Book of Proverbs, kapag, of course, ang kailangan nating hingan ng counsel ay alam nating may karunungan, puno ng Espiritu ng Diyos, talagang sa usapin ng pananampalataya ay seasoned na. Kaya madalas dyan kailangan na hinihinga ng payo ay mga mas matatanda sa pananampalataya. Hindi katulad ni, sino ba yung anak ni Solomon? I forgot the name. Rehoboam. si Rehoboam. Ang hininga niya ng payo ay yung mga kababata niya, imbes na yung sa mga elders na nasa panahon pa ni Solomon. So, one thing rin yan na pwede magbigay ng wisdom para malaman kung ano yung kalooban ng Holy Spirit. So, I think makaka-contribute yun. But for now, isa itong lecture discussion, hindi ko pwede na ma-gauge, kumbaga, kung piliin mo ito or piliin mo ito. Ang masasabi lang natin ay kumikilos yung Diyos. Ginagamit niya yung minds natin para yung minds natin ang ma-renew. So, pwede may times na yung minds natin ay ayaw sa pinapagawa ng banal na spirito. Pero katulad ng sinabi ni Jesus, sabi niya, not my will, but your will be done. Pero, kasama ng Romans 12, sinabi doon, ang parte nun ay renewing of our minds. So, nire-renew yung isipan natin para malaman natin yung kalooban ng Panginoon. Ayan. So, ayan. Any follow-up regarding that, Jensen? Thanks be to God, Paz. Second question ito po. Let's say, pag sinabing renewing of the mind, may kakayahan ba na mawala yung past childhood and other traumas natin in the past po, ayon sa Bible studies and other studies? Like, kunwari, heartbreak, toxic family, rape, yun. So, yun yung mga extreme cases po talaga na talagang nakapagpagababag ng ating brain and nagkaroon ng trauma sa ating katawan. Kaya po ba ng Holy Spirit or ni God ma-renew yun? Like, sana nga kung pwede, magka-amnesia na lang tayo no? Parang gano'n. Pero yun po yung question. Of course, dahil suffering siya. Suffering na maalala yung mga difficult, lahat tayo mayroong mga difficult past. Actually, yung mga utak natin, kung physically mo na pag-uusapan, meron na siyang ginagawa talaga. Kaya meron tayo tinatawag na selective memory. May mga nag-automatic minsan yung isipan na hindi na pinapaalala yung iba. However, hindi pa laging ganon. Kaya dito tayo pupunta sa question mo. Meron talagang difficulty na maaalala natin to. Kaya lang, yun ang isa sa mga maging question natin. Kalooban ba ng Panginoon na hindi natin sila maalala? Kung naaalala pa rin natin siya ngayon, ibig sabihin, kalooban ng Panginoon na maalala natin siya for His glory. Even kahit na napakasakit na mga pangyayari yun. Pero of course, ang mga purpose dapat maintindihan natin ay yung nasa scripture. Na sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring yun,
merong glorious na dahilan yung Panginoon in all of that. Ang isang primary example na pinakamasakit na nangyari ay yung crucifixion ni Jesus. Crucifixion ni Jesus. Namatay, ang pinaka-worst event sa history ay yung namatay si Jesus, pero hindi niya yung pinabubura sa alaala natin. Dahil doon sa pinakamasakit na pangyayari sa kasaysayan, nandun lumabas yung biyaya ng Diyos. Sa pinaka marubdob, worst of the worst. Heartbreaking yun, toxic yun. Sabi ng mga pure is the rape of the justice of God. Lahat yun yung pinatog-atog, pero hindi niya yung pinabura. Maalala natin yon dahil dun lumabas yung biyaya ng Diyos. Sa kabila nun may kabutihan yung Diyos. At hindi nga sa kabila nun isa to sa mga pinaka paradoxical ng sovereignty ng Diyos. Yung kay Joseph, si Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20, sabi niya, nung kausap niya yung mga kapatid niya, napakasama nung ginawa sa kanya. Toxic family talaga. Balak siyang patayin, binenta siya sa Egypt. Tapos ang sabi ni Joseph, nung kaharap niya na yung mga kapatid niya, patay na yung tatay nila, sabi ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Ang hirap nun. Pero totoo yun. So, hindi nakalimutan ni Joseph yung nangyari. Pero sa pagkaalala niya nung nangyari, naalala niya na niloob ng Diyos yun para sa kabutihan nilang lahat. So, masakit talaga itong mga to. May mga times sa kabutihan ng Panginoon, binubura, hindi na maalala yung iba, salamat sa Diyos. Pero may mga times din na nananatili yung mga yon at ang gusto niyang masabi natin bilang believers despite its difficulty, it was meant for evil. The devil meant it for evil. Sin meant it for evil. The world meant it for evil. Yung mga gumawa ng kasalanan na yun, they meant it for evil, but God meant it for good. Kasama yun, lahat ng mga trauma man o mental brain problems na yan. Meant for evil, but God meant it for good. So, doon natin makikita yung sovereignty ng Panginoon. Hindi siya madali, pero doon makikita yung pananampalataya. Mananampalataya tayo hindi dahil may good times, kundi dahil despite doon sa mga ganong klase na mga past. Ayan, Jensen. Got it po, Pastor. Thank you, Pastor. Ayan. Thank you. Ayan, sabi ni Pastor Emma, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding of your blood. Hebrews 12:3-4. Ayan, so thank you. Ayan. Any other, baka meron kayong comment or reaction? So time check, 11:21. So baka mayroon kayong mga questions. So mga taga-ARBC, na-advance ngayon, ito yung sa Sunday. Baliktad na. Baliktad muna. Hindi, Deacon Marlon, itanong mo ulit sa Sunday. Tanong mo ulit yan sa Sunday. Hindi kami makakapagtanong sa'yo kasi magpipreach ka eh. Hindi kami pwede magtanong sa'yo. Walang magtataas ng kamay. Ayan, sige, may other pa po. After, ayan. Tanongin niya si Deacon Marlon after ng preaching sa hapon. Ayan, sige, going once, twice, thrice. Okay, manalangin po tayo. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po ngayong gabi dahil kayo nagbigay sa amin ng
pagkakataon para mag-lecture at ganun din matuto tungkol sa relationship ng body at ng soul, maging ng brain at ng mind, ng aming heart at ng material, immaterial composition namin at ang kinalaman nito sa isa't isa. Hinihiling namin, O Diyos, na itong katotohanan na to ang magbigay sa amin ng personal accountability, pero itong katotohanan na rin ito magbigay sa amin ng hope because we are not at the mercy of our physical body. Kami ang dapat mag-control dito, mag-dominate dito, at ganoon din mag-hope sa iyo sa kabila ng aming physical deterioration. Tulungan nyo kami na manalig hanggang dumating yung araw kung saan wala ng brain problems. Ang araw kung saan papasok na ang bagong langit at bagong lupa at makakasama namin ang aming Panginoon. Wala nang pagdurusa, wala nang sakit, at wala nang problema sa isipan. Umaasa kami dito at habang umaasa kami susunod, kami lalaban at kami rin ay magpapatuloy sa aming pananampalataya. Kayo po ang magbigay sa amin ng endurance in all of this and strength. Renew us day by day. Nihiling namin ito sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.